Kamusta Aries? Welcome to Like a Tarot. Gamit ang rune, alamin natin kung ano ang mensahe or advice na ipapakita. Ito yung Lagos in reverse na ang ibig sabihin, meron kang emosyon na kinokontrol. At saka magtiwala ka sa kutob mo kung mapagkakatiwalaan ba yung person or hindi. Ending na rin ito ng pambablackmail ng iba. Itong swelo ang nagsasabi na magkakaroon ka ng success at happiness. Kahit sa kalusugan, meron ding good result. Kumbaga, merong clarity na magaganap sa buhay mo kung ano man yung sitwasyon na hindi nagkakaroon ng kasagutan or linaw. At saka magi-increase or mas magiging confident ka na sa sarili. Itong Fehu in reverse, may mga temporary problem na mangyayari sa iyo. Pwedeng patungkol sa financial or sa personal mong buhay. Magkakaroon ng delay sa financial, sa career o kaya sa negosyo. Pero maging kalma kasi hindi naman pangmatagalan yung problem. At saka guys, itong mga bato na ito or rune ay sinuunang letra at isa rin ito sa paraan para makapanghula. Lalo na kung meron kang taglay. Alamin naman natin yung iba pang message gamit naman ang angel number mo. "444 is a wake-up call to listen to your intuition as it will lead you on the right path." Ayan, pinaalalahanan ka ulit na gamitin mo yung talas ng kutob mo. 7788. Remember that the supporters around you who are helping you and the new opportunities that come your way are all blessings from the angels. Kaya yung mga blessings, maliit man ito or malaki, tanggapin mo. Dahil mula mismo ito sa langit. Yung mga taong sumusuporta sa iyo ay instrumento lang na para makarating sa iyo kung ano yung opportunities na ibinibigay ng universe. Gamit naman ng mystical cards, alamin natin ang feelings or yung situation ng person mo. Pero syempre, dahil connected ka sa kanya, may posibilidad na ipakita rin kung ano yung nararamdaman mo. Syempre guys, general reading ito kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. Ibig sabihin nito guys, merong family member or person mo na magkikita kayo ulit. Lalo na't papalapit na yung holiday. Dahil sa pareho kayo ng connection or kaibigan. At yung reunion ang magiging daan para makahingi ng kapatawaran itong person na ito. Hindi naman importante kung sino yung magpakumbaba sa inyo. Pero magkakaroon kayo ng pag-uusap. May posibilidad na hiwalay na kayo ng person na ito or matagal na kayong hindi nagkakausap. At nangyari yung pagkikita nyo sa hindi mo inaasahan na panahon. Matagal na rin iniisip ng person na ito na magkausap kayo or yung magkaayos. Kung ano yung mga dapat nyo ayusin or tapusin na. At syempre, itong issue na ito ay nakalimutan mo na din eh. Nagkaroon ng pagkalito sa'yo kung bakit nauungkat ulit kung ano yung nakaraan.
Noon, ini-expect mo na gumawa siya ng move para magkaayos kayo, pero mas pinapahalagahan mo na kung saan ka mas masaya. Dahil sa pag-uusap nyo, iniisip mo tuloy kung ano yung intention ng person na ito at mas nakikita mo yung halaga mo. Wala ka ng panghihinayang sa kung ano yung gusto mo ng iwan or talikuran. Kasi matagal nang nagkaroon ng enlightenment, personal growth, at saka happiness ang buhay mo. Kahit nagkaroon man ng pagkalito dahil sa pagkikita nyo ng past person, ay alam mo na kung ano yung mas gusto mo. Gamit naman ang tarot cards, alamin natin kung ano yung situation mo, situation ng person mo, at saka yung magiging outcome ng relationship nyo. Paalala para sa mga bagong viewers na ang reading na ito ay timeless reading. General reading at guide po lamang, kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo ito napanood, yun ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. The Hierophant in reverse, Wheel of Fortune, 5 of Pentacles. Ito yung mga cards na nagsasabi na meron kang tradisyon na sinusunod or kinalakihan. Feeling mo kasi kapag hindi ka sumunod, may pagkakasala ka na o kaya magdudulot ng kahihiyan. At meron ng kailangan na pagbabagong i-apply ka sa buhay mo na mas makakabuti para sa iyo. Kahit na hindi ka magiging komportable, yung mangyayaring sitwasyon sa buhay mo ay kailangan mong tanggapin. At saka kung iniisip mo na meron ka pang mga ibang problemang kinakaharap, hindi ito pang matagalan, merong solusyon. Sa career o negosyo, hindi magkakasundo. Kumbaga, may mga kanya-kanyang opinion or idea. Kung kontento ka na sa career mo o negosyo, meron pang mas bagong mangyayari. Kahit na meron mang challenges sa career mo o negosyo, huwag mong hayaang mawala yung confidence mo. May mga milagro or changes na mangyayari sa buhay mo, kaya huwag kang pa-stuck sa problem. Yung akala mo mahirap na challenges, ang kapalit niya ay great opportunities. Para sa mga single or nasa relationship, ang ilan sa inyo, ang gusto mo yung magsama kayo o kaya magkaroon lang ng relasyon pero hindi nyo gustong magpakasal. Dahil sa patience, kindness, yung love na deserve mo ang ibibigay sa'yo ng universe. At para sa ilang single, may potential person na dumarating sa buhay mo pero hindi mo to masyadong binibigyan ng pansin. Kasi ang ilan sa inyo single parent, mas prioridad mo yung kumita at saka responsibilidad. At para sa ilan na nasa relationship, yung dati nyong masayang relasyon ay nagbago yung person mo. Ang ilan sa inyo, nagkahiwalay kayo ng person mo dahil sa betrayal. Ang iba naman, kasi yung person mo, hindi niya mapunan yung mga responsibilidad, lalo na sa financial. The Tower, 9 of Wands, at the Hermit. Ito yung cards ng person mo. Pero pwede kayong magkapalit ng cards kasi connected kayo sa isa't isa. May mangyayaring pagbabago sa relasyon nyo ng person mo or connection.
na hindi nyo parehong mapipigilan. Ang dapat gawin ay masabayan ito at maprotektahan kung ano yung mas importante sa buhay o sa sarili. Ang mga plano ng person mo, hindi magkakaroon ng katuparan, nagkakaroon ng delay at saka challenges. Kahit ganyan yung ipinapakita ng mga cards, ay positive pa rin ang magiging kasagutan sa lahat ng pinagdaraanan mo. At dito sa cards ng person mo, pinapakita yung siya yung nag-let go sa problems or sa situation. Yung bigla siyang nawala kasi hinahanap ng person na ito yung sarili niya. Gusto niyang mapag-isa at saka yung makarecover. Sa financial, ang advice ng mga cards na ito, kapag maganda yung kita mo, ito na yung tamang panahon na mag-ipon ka kaagad. Kailangan maging maingat sa scammers o kaya yung ipinapaubaya mo sa iba yung financial mo. At kung hindi ka makapag-iipon, mag-isip ka ng extra na income para kahit papano makapag-ipon ka. Kasi may ilan na itong problema mo sa financial ang panghihinaan ka. Kaya pangalagaan yung mga magandang pagkakataon na dumarating. Kahit mahirap para sa ating lahat ito na gawin, ay mag-ipon, nakadalawang cards ka na. Ang ilan na nasa relationship ang ipinapakitang dahilan kaya nagkahiwalay dahil sa hindi nyo napakinggan ng person mo ang isa't isa. At pareho kayong nasaktan sa naging desisyon or naging resulta ng relationship nyo. At dito sa cards ng person mo pinakita na gusto niyang magsimula kayong muli. At para sa ilang single, itong tatlong cards ang nagsasabi na hindi naging magandang ending yung dati mong relasyon, kaya hindi ito yung focus mo, yung love. At soon, makaka-recover ka sa mapait na nakaraan na nangyari sa iyo. Ito naman yung mga cards para sa outcome ng relationship. King of Pentacles, Five of Cups, Three of Pentacles. Sa card na ito, ipinapakita yung person mo na naging matagumpay siya sa mga plano niya. Lalo na pagdating sa career, o kaya sa business, or money. At katulad na sinabi sa mga mystical cards, itong person mo ay nagkakaroon ng kalungkutan. Malalim yung iniisip niya kasi nakamit nga niya yung tagumpay pero kanino niya dapat ilaan? Sinisisi ng person mo yung sarili niya. Nagkakaroon ng pagsisisi at panghihinayang. At pareho kayong magfo-focus ng person mo sa career at sa sariling buhay. At hindi hahayaan na magpatalo sa kalungkutan. Pero dito sa mga cards na ito, kahit sa naunang cards, pinapakita na magkikita kayo muli nang hindi inaasahan. Na pareho na kayong stable at mature sa anumang sitwasyon. Ang ilan sa kalusugan ay good health, pero may mga person na kailangan mong magpa-check up, lalo na kung meron kang nararamdaman. Mareresolbahan mo kung ano man yung issue mo sa health. Hindi naman siya ganun ka-negative na katulad ng ikinakatakot mo. Kasi may ilang Aries na takot magpatingin. Ayaw malaman kung ano yung totoong sakit. At saka yung iba bills ang iniisip kaya hindi nagpapatingin. Para sa ilang single, makakatagpo ka ng potential person na seseryosohin ka. Yun nga lang, ikaw lang yung hindi ready. Ito muna yung unahin natin, ang final card na The Emperor.
Ibig sabihin nito, sa career o kaya sa negosyo ay merong paglago sa kaalaman at saka finansyal. Tatanggapin mo kung ano yung i-offer sa iyo ng kapwa mo. Marami ka ring madidiskubre sa sarili mo na pwede mo palang pagkakitaan. Mapapalago mo yung finansyal mo. Pero magbabago yung ihip ng hangin kasi yung mga taong sumusuporta sa iyo ay papayuhan ka na bigyan mo rin ng kaligayahan ng sarili mo. Para sa ilan na nasa relationship, ikaw pa rin yung gusto ng person mo na makarelasyon or yung magkaayos kayo. Ito yung ilan sa zodiac sign na nangunguna sa reading na ito. Leo, Taurus, Pisces, Libra. Kaya gusto ng person na magkaayos kayo kasi ready na siya para mag-commit ng seryosong relasyon. Or matugunan yung naiwan niyang responsibilidad. At kailangan ng parehong desisyon para merong ending yung relasyon nyo kung magsasama man or hindi. Ito naman yung mga letra na posibleng andito yung letra ng pangalan ng person mo or letra ng pangalan mo. Thank you sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi saan man kayo naroon. K, L, N, S, D, A, I, W, Q, M, T, C, R.